Men. So na ipangatag mga igsoon, basahon na siguro na to mga 5 minutes or 5 minutes to 10 minutes mga igsoon. Men. So may buntag mga higala mga igsoon. Men. So aron nga ma-valid ang kasal sa atong duha ka mga igsoon. Men. So sa marriage in the Philippines is primarily governed by the family code nga gisgutan sa atong igsoon of the Philippines. It is an executive number 209 nga effective siya August 3, 1988. So aron nga ma-validate ang kasal, gikinahanglan sa duha ka mga requisites or panginahanglan. Una nga panginahanglan gitawag siya essential nga requisites. Ikaduha nga panginahanglan para nga ma-validate ang kasal, gitawag siya formal requisites. Unsa man ang essential requisites? So ang essential requisite mao ni siya una, dunay legal capacity of the contracting parties. So, both gyud sa ato ang nasod karon, ang legal nga kaslon kanang pure babae o pure lalaki. So, pure lalaki man mo pure babae no? Pure. Ikaduha, giingon na ni Cyril ganina nga kinahanglan above 18 years old. Dili pwede kaslon ang ubos sa 18 anyo. Siguro na yung mga gitawag natog marriages nga sa mga tribe below ana nga edad, kuan po na siya kanang gialaw na sa balaod, pero sa family code kinahanglan 18 pataas. So dayon ang parties, ikaduha nga part sa essential requisites or panginahanglan, kinahanglan nga ang mga kaslo naa gyud sila atubangan sa solemnizing officer. Amen. Both parties must voluntarily consent to the marriage. So, Brad Alsmar, wa ka gipugos. Wala. Sister Aprilin, wa po ka gipugos. Amen. So, nagpakita nga silang duha voluntarily nga mosulod sa kaminyoon. Ikaduha, absence of the free consent. Kung naay pugson nilang duha or gipugos bisag asa nilang duha, that is the ground for divorce or annulment. Right? Dayon ang ikaduha nga requisite, panginahanglan para nga ma-validate ang kasal, mga igala, mga igsoon, kinahanglan authority of the solemnizing officer. Tingay makutana mo ba nga bata kung mga mga salay. So kapila na ko totally nakakuha ko CRASAM, Certificate of Registration of Authority to Solemnize Marriage. At least nga makakuha ng kaglisensya sa pagpangasal or pilay mo ang edad, makumply lang nimo ang mga requirements, pwede na nga makakasal. So kinahanglan ang kasluno na agyoy kanang solemnizing officer. Dayon, ang valid marriage, mga higala, mga igsoon, kinahanglan nga mag-apply sila for marriage license. So si Brad Alsmar o si Sister Aprilin, doon na sila ay marriage license nga ang number nini 0003204 o na-issue ni siya ni atong October 17, 2025. So, balido kini nga kasal kay naay kaslunon, naay mga salay ug naay papel, mga higala, mga igsoon. Amen. So, kung dunay mga failure nga maipakita kanang essential requisite o formal requisite, mga panginahanglan, mao na gitawag siya og void ab initio. Void from the start, or kanang dili siya madawat sa tong balaod sugod pa sa sugod sa sinugdanan. Busa kini nga kasal, mga higala, mga igsoon, ang importante ani mo nang giduol na ko ning ganina silang duha. Kay siguro pag kasluno na ka, grabing preparation anak, mga higala, mga igsoon. Grabe po ang pressure anak. Ang both side dunay demand nga ingon ani mo'y buhata, ingon ani mo'y buhata, ingon ani ang arrangement, ingon ani ang arrangement. Totally, mga higala, mga igsoon. So sa preparation in marriage, wala gyud matawag na to perfect nga kanang set up or arrangement. Nagyud na daghang mga problema nga mulugwa. So akong gidasig ang duha ganina, nga bisag daghang mga problema nga
kalugwa, dagang mga kakulangon, or dagang baka mga istorya nga nadungog, unsa pa to mga masakit nga mga istorya, mga ikala, mga igsoon, diri ra ta magdaog ana sa pagpirma. At least nga kini mga physical nga arrangement, di ra kayo ni siya makadaot. Bisan pag mga wala ning tanan, gawas lang na duha ka witnesses. Duha ra gali gipangayo sa family code. Og naay kaslunon, og naay matawag na to license nga solemnizing officer, diya makita na nato nga maligan or mabalid na ang kasal, mga higala, mga igsoon. So naigi panghatag ato lang ning basahon, mga higala, mga igsoon, abrak lang ni kay dugang lang ni sa gipadayag na sa atong igsoon ganina. So hatagi ko ning duha. Importante ani kining duha. Kapis. So sorry kayo kung English pero kumahin mo ato ning Bisayaon, pero para nga mag-save ta sa oras, pasaylo akong paspaso na to ni. So ang title, mga higala, mga igsoon, pwede ninyo na dadon sa inyong panimalay then basa-basaha. Dayon ay mga verses diya basaha po, mga higala, mga igsoon. So ang atong pagkamagtiayon or ang pagabana og asawa or mahimo kang spouse, dili na siya nga automatic perfect, mga higala, mga igsoon. Ang title niya kay Building Up Your Spouse. Nagpasabot na kita mo'y mo kultibar sa ato ang asawa. Kita mo'y mo kultibar, mo develop sa ato ang bana. In Ephesians 5:25-26, husband, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself up for her, that he might sanctify her, cleansing her by the washing of the water in the word. So doon na yung revelation concerning marriage. Nga nung may nung danon makayo ang kaminyoon. Unsa ang marriage? Significance of marriage. Man's marriage being a figure and shadow of Christ's marriage to the church. So giisgutan na sa igsoon ganina. Point 2, marriage being the propagation of mankind, that God's eternal purpose may be fulfilled. So gikinahanglan ang kaminyoon aron nga mapadayon ang propagation of life. Kay mga nakman. Point 3, God ordaining marriage so that we might have the opportunity to enjoy Him and experience His salvation. Point 4, God needing a proper married life and a good family life to be built up. So kanang makabatunta o proper married life o proper family life, dili na siya mukalit og tungha lang. Kinahanglan na siyang i-build up. So, brothers and sisters, mga higala, unsay gino number 0.5, once married, there not being any divorce. So, dili ginunta, bunang karuhon kung musulod ka sa kaminyoon, kung siguro na yun, hugot bakos na yun, kay magkinaon sa kaminyoon. Kinahanglan nga wala na divorce. Even though, makabaton siguro kang papel nga nag-divorce mo, nag-anal mo sa imong kapikas, pero sa pananaw sa Dios, minyo na gyud ka. Amen. Point 6, man and woman needing rest, satisfaction, and enjoyment. Busa kung dili ka minyo, wala pa kay tinuod nga pahulay, katagbawan o enjoyment. Kaya ang married life, mo na pinaka-ecstasy nga enjoyment sa human life. Mga batanon, paminaw lang sa mo, isa mo pag-unaw na. Point B, the basic element of marriage. Unsa may paginahang elemento sa naa sa kaminyoon? Rendering mutual help, masikatabang ang bana o asawa. Okay. Point B, preventing sin. Palingkawas ni nato sa pagpakasala. Munang maayo kayo sa usa ka lalaki, kung dili ka kapugong sa imong kaulag nga magminyo na lang. So munang giingon diya sa 1 Corinthians 7:2. Dayon, inheriting grace together. So, madawat ninyo ang grasya. So, karon din brad, sa C, the need in marriage. Yun sa may panginahanglan diya sa kaminyoon. Giisgutan na ni nga verse kanina, let marriage be held in honor and bed undefiled. So, kitang mga minyo na, kinahanglan ang atong kaminyoon, dili nato pagahugaw-hugawan. Ang higdaanan sa kaminyoon, dili
hugaw-hugawan. So kung mahimo, kung makaya, kinahanglan nga muduol ta sa Ginoo aron mamahusto ang kaminyoon o dili gidunta moabot nga ang bana modula naglaing team or ang asawa makaya modula og laing team. Let marriage be held in honor and the bed undefiled. Dayon number 2, you don't have authority over your body. Busa Brad Asmar, pag human ani karon, dili naka tagiya sa imong lawas. Imuha ng asawa. Sister April, human ani, dili na ikaw ang tagiya sa imong lawas. So doon ay panginahanglan sa magtiayon. Okay. So karon kadaganan sa society ginahimo na. Ingon sila nga ang sex daw kuno it is sin, sala. No. Kaysa diyang gihimo ang tawo sa giingon sa ato ang Dios, go therefore and disciple all the nations. Therefore, ang sex sa Biblia it is not sin. It is and gitawag nato na gali og wala siya. Ang sex sulod sa kaminyoon dili na siya sala. Panginahanglan na sa bana o sa asawa. Amen. Kuan manggali na balaan na. It is a holy within marriage life. Pero kung sex buhaton nimo na outside marriage life. Kung ikaw single, kana siya nga sala, gitawag siya fornication. Kung ikaw minyo, kana siya, gitawag na siya og adultery. So in fact, sex in the Bible, it is holy within marriage life. Busa, kung ang ato ang asawa, manginahanglan, give it to him. Kung ang atong bana, manginahanglan, give it to him. Unsay gingon sa Biblia, sa Corinthians chapter 7, 1 Corinthians chapter 7, kung magkauyon lang ang banag-asawa nga muampo or dunay pangbati sa panglawas, kana pwede nila nga i-disregard. Pero kung wala lang, walay mga kaulangan, hinumduman nato nga kana siya panginahanglan na nga kinahanglan buhaton or tulubagon responsibility sa bana o sa asawa. Amen. Nourish and cherish your spouse. So, ang dunay 5 magic word diha sa kaminyoon. Unsay una? Basahon na nato mga higala mga igsoon. Okay, karon nag I love you pa ba tong pila na to mga pulo na katuig gikan sa kaminyoon. Nag I love you pa ba mo mga higala mga igsoon? Tingali mo yung hilas. Tigulan na da. Lood na. Ayaw. Kinahanglan buhaton gyapon na siya sa magtiayon. Ikadua, unsa mga higala mga igsoon? Oh, may lag bako pa maminyo ni pre. Dadalsmar kay usahay palihog pero magkadugay na sa kaminyoon. Ibundak na mga pangalan katupag yung mga sahay kanang mga pangalan pa yung na sa mga almanaki. Ikatulo, unsa? I'm sorry. So, di ta mo ingon nga, malimtar na sa kumpana, malimtar na sa kong asawa. Oy, kinahanglan gyapon tang mga iyo og sorry sa ato ang kapikas. Okay. Ikaw pa, unsa? Please forgive me. Baka amgo ginuntata nga buhaton nato na sa atong kapikas. Dayon, ikalima, mga iyo gyud taog pasalamat. Salamat. Isa unsay kuan mo hatag kita gigayon nga makapasalamat ta. So ang ikaw naman confession. Kinahanglan nga ang kaminyoon bago man pagsugod. Ato isa kamay. Ato ning kuan ni kay natay portion na ni gamay. Kay ang kaminyoon bago man pagsugod kabalo man gyud mga ginikanan nga kining mga anak kami na magay mga panahon daghang mga panahon nga magpabuyag ni. So karon kay mosulod naman mo aning gitawag na to another steps of human life nga mao ang married life, family life. Moabot ta gyud na kinahanglan nga si Brad, ako kang angiyuhon nga mangayo ka og pasaylo sa imong ginikanan dahil kinsay mo tubag ninyo sister o Brad, isa lang. Hindi gumat pa nga siya lang. So bisag ko lang, mangayo kag pasaylo sa imong ginikanan kay musulod naman gyud kaning kinabuhi sa pamilya dunay bagong pagsugod pa mga higala mga igsoon. So sige Brad, let in daw. Ang pasaylo sa imo sa akong nahimong balik.
Nabuhat nga mali. Papasensya kayo. Mga surista na nga kung sala sa imo. Talagang mga tuwa na lang makasala ng tao. Sana mo na Isa lang, si sister ko na po. Brilliant. Siyasa. Siyasa. Amen. 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 Unang-una, salamat kayo sa imong pagsuporta sa kuha. Isipin mo hang anak. Ula jud kay ka ingon. Pasaylo ako kung unsa man ako ang nabuhat nga nakalabag sa imong loob. Pero kabalo gyud ko kay makig-fellowship man ko sa imuha kung unsa nga ako ang dili gusto o kang ako ang gusto o kabalo na pud ka kung unsa ko pasaylo ako sa tanan kay tao ra ko makasara man. Sa akong mama, although wala siya din karon, kabalo ko nga napasaylo ko niya. Lisod kayo. Para sa kuha. Pero kailangan lang ka magpa-strong. Eh, mahimo naman po kung inahan po o dili baog. Ay, sorry. Sorry lang. Kay Ate Ga, gihimo na ko siyang ikaduhang inahan. Kay gihimo na ko siyang representative ni Mama. Kay ever since nga wala si Mama sa iya pud ko gaduol. Isa pud siya sa tao nga dali na ko maduulan even sa financial sa pagdisiplina. Kanang dili gud siya mataha sa ko magdisiplina. Nya siya pud ang sa ako kanang mo comfort usahay sa ako kung moadto ko sa iya ha. Pud siya pud ang advice mo na sa iya ko usahay mo dagan kay Ate Ga, kay Ate Nisi, kay Ate Lingling. Sa ila ko usahay mo dagan. Ate Ga, pasaylo ako kung unsa ba kanang naba ko'y nalapas or kanang usay ma-overwhelm ka sa ako salamat kaayo sa inyo ha kay nagbarog pud mo isip ako ang ginikanan bisag wala si Mama. Amen. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Ipadayag ta sa pagpangayog pasaylo. Kinahanglan ng matag sa katao, mahibalik siya sa iyang pagkinabuhi kung sayop siya mangayog siya pasaylo. Well, una sa tanan, mangayo po pasaylo sa Ginoo aron makadumala ko ninyo. Bisan nun sa sayop ninyo, kumo kay ako ginikanan, magpailog yun kung pasaylo ninyo. Makita sa mga kauban nato, ikaning pagpasaylo dili ilalim. Pero, mala sa Lucas, wala, nakalimot ko sa bersikulo, ang anak nga mausikon, nakuha niya ang tanan kaptangan sa iyang ginikanan, pagkadugay mahimok siya mukhaon unta sa lawog sa baboy. Pero pag hinumdum sa anak, muulit sa iyang ginikanan, ang ginikanan malipay. Iyang gilukso ang amaha, ang anak, andamon niya, puson niya, tagaan niya mga mahal nga alahas.
mo na ang basihanan karon sa mga tanan mga naay anak. Kinahanglan ta magpasaylo sa atong anak, wala man sila mataw kung dili gikan sa tuwa. Ako puno kong magpailog sa akong mga anak, mga igsoon. Pasalamat ko sa Ginoo. Siya ay nagtudlo na ako. Siya ay nagkontrol sa akong sulod. Nining panahon karon, salamat sa Ginoo. Kitang tanan gipanalanginan niya. So, salamat, no? Nga natay ingon ani nga kasing-kasing. So, iabrap lang gina ko nagbasa. So, Roman numeral 2, a truly successful marriage is successful according to God's economy. So, mostly karon sa census, daghang mga pamilya nga failure. Mas daghan ang failure kaysa success nga pamilya. Pero, ato makita, daghan pa magyapon ang musulod sa kaminyoon. So, totally, ang pagka-successful sa atuang family or sa marriage life kung ma-inline na siya sa God's economy. So, doon ay kuhan mga igala, mga igsoon, it is easy to get married. Sayon lang. Sa to ni Cyril, kung nalang kayo iyab na kay kwarta, pwede na. Yet, it is difficult to remain in the married life. Lisod kayo. Kay makita na to din magkadugay mo sa kaminyoon, makita na ninyo ang mga weaknesses sa both parties. Kung kaya ba nimo na madaog, kaya ba nimo siya nga ma-handle? Pero, much more, it is impossible to remain happy in the marriage life. Sayon lang ang pagminyo, mga batanon. Pero, lisod kayo ang magpabilin sa kinabuhi sa kaminyoon. Pero mas imposible nga magpabilin kang malipayon diya sa kinabuhi sa kaminyoon. Na mga pipila ka mga batiayon nga nagpuyo na pero ang love nawala na. Dili na sila happy kana companionship na lang ang ilang pag-uban. Nga naman, ang tinuod nga successful in marriage life, ma-inline siya sa God's economy. Point A, God's economy is that He could grow in us to be our life and everything to us, so that we could become His expression both individually, especially corporately as the church. B, a marriage relationship is an excellent environment for us to gain more of the Lord in our daily living. C, if we are cultivating our marriage relationship by learning to deny ourselves and apply Christ, we not only will be gaining the Lord, we also will be doing our part to bring Christ into our family and make our marriage successful. D, this will make our family a blessing to the church for the advancement of God's economy. So ato ginuntang pamilya, may mo siyang panalangin, dili lang sa iglesyanong kinabuhi, bisan pa nga ni unta sa society. Roman numeral 3, a successful marriage does not just happen. It must be cultivated. Point A, many husbands and wives have never thought about their marriage in terms of success or failure. So they are careless about their marriage and do not exercise to make it a success. Point B, this result in their marriage being full of problems both in their family and the church. Point C, if we want our family to be successful family, we need to cherish it as a job and spend time with it. We need to do our best to make it work. Roman numeral 4, taking care of your attitude toward your spouse. Bantayanan ang atuang mga kinaiya. Closing one's eyes to the other party's weaknesses. Sadiyang maminyo na, kinanglan sirhan ang ato ang piyongon ng mga mata kay kung di mo piyongon dagan kang makita ng mga weaknesses sa imong spouse. When God puts two people together as husband and wife, His intention is that there be a submission and love between the two. Point 2, He has no intention for them to discover each other's faults or correct each other. So, dili niya intention nga pagitaw na to ang mga sayop kasaypanan dayon korihan. Point 3, there is no need to look at the faults and weaknesses of others and try to change them. A motive of trying to change the other party is wrong, is basically wrong. So dili siya sayop siya kung nagunaw na ka nga uspon imong kapikas.
Point 4, love, the expression of life of God, covers sins. Point 5, one of the ways in which Satan attacks us is by his accusation, not only before God but also in our hearts. Point 6, accusing and condemning our spouse, kanang ato ang i-condemn ang ato ang spouse kapikas does not help them, dili makatabang. It tears down, kini makalumpat, just as Satan tries to do with his accusation. Point B, learning to accommodate. Unsa man ning accommodation or accommodate? No matter how compatible the character of a husband and a wife are, sooner or later, Brad Asma, Sister Eprilin, sa madaling madugay, makadiscover mo dagan mo yung mga kalainan. Okay. The meaning of accommodation is to meet someone halfway. Kinahanglan nga kung ang hinay, magpaspas siya gamay. Kung ang paspas na po, hinahinay po siya gamay. O ana siya, both parties, kinahanglan nga mag-adjust. In other words, after two people are married, both must change at least half of everything that they do. Ilagi lang buhaton. Doon ay kausapan. Point 3. Accommodating others means sympathizing with others' personal limitations. Point 4. As Christians, we should learn to deny ourselves. Self-denial makes one an accommodating person. Point 5. This is the discipline God given to us in the family. Amen. Point 6. We must learn to put our views aside and accept the views of others. We should not try to convince the others to always accept our views and do things our way. Point C. Learning to appreciate the virtues of the other person. So kinanglan masayod ta, makabalo ta, mo appreciate po sa atong kapikas. Once we are married, we must learn to discover and appreciate the virtues, goodness, and beauty of our spouse. Point 2. Whenever the opportunity arises, we must publicly acknowledge the virtues of our spouse. So mga banag, mga asawa, ayaw ikumpara ang inyong banag asawa sa ubang banag asawa. May pamanto si kumari or si pari nimo. Ayaw, dili na siya makatabang sa kaminyoon. Amen. Point 3. Point 2. Okay. Point 2, whenever the opportunity arises, tama to. Point 3, the thought that has one married, the wrong person has destroyed many families. Kana moingon ka nga mali man ako na minyuan, ruin na sa kaminyoon. 4. Negative speaking to and about our spouse. Kasagaran sa mga banag asawa, ilahi noong ibulgar ang mga weaknesses, mga failures sa ilang banag asawa ngadto sa kadaghanan. So unta dili na nato buhaton. Negative speaking to or about our spouse will likely cause them to actually become like we speak to them or about them to others. So, unta, kung na may mga weaknesses ang atong mga banag asawa, atuwa na. Ayaw na itabi ngadto sa uban, kay dili na makatabang. Point 5. Whether or not one has happy family life depends not only closing our eyes to the other's weaknesses, but also on finding out the other party's virtues and appreciating them. So, sa point 5, Roman numeral 5, may tungod ni mga igala, mga igsoon, kay namang mga misunderstanding sa banag asawa, kinsa may unang mangayog pasaylo? Katong nakasala o katong nasadaan? Ang bana o ang asawa? Okay. Usually, sa itong una, katong yung nakasala, may unang mangayog pasaylo. Tama? Pero para mahusay ang pamilya, ang una yung mangayog pasaylo, bisag dili sala sa bana, sala pas bana o dili ba, usually yun ang bana may mangayog pasaylo. Para nga malinaw lang ang kaminyoon. Ingon na ba? God wants to supply us with Himself as grace. Point A. Even when the situation is beyond our capacity to handle, God's grace is sufficient if we choose to take it. Point B. The condition of receiving more grace is to humble ourselves more. Point 1. We need to humble ourselves not only before God, but also before others, especially to our house. So kinahanglan nga magpa-upusta mga igala, mga igsoon. Our spouse, siguro atong kapikas, makapasakit nato, makapa-offend nato. But if we confess our attitude, offenses, and unwillingness to forgive, both to the Lord and our spouse, for the Lord's sake, the Lord will give us His grace. So, kinsa may dapat nangayog pasaylo? Mga igala, mga igsoon, dili tong nakasala. Dili po tong nasadaan.
Dili pod ang bana, dili pod ang asawa. Nara sa point 3. The one who takes the lead to do. Kinsa may unang may pasaylo? The first or most thoroughly gained by more grace. So kung kinsa taliwala sa bana ug asawa, ang nasangkapan og grasya nga gikan sa Ginoo, motoy unang mangayog pasaylo. Pero kung pareha mo, wag mo masangkapi og grasya sa Ginoo, moabot ang Cold War mga usa ka semana, usa ka bulan na nagbungol diha sa balay. So kinahanglan magpaumol ta sa grasya sa atong Ginoo. Because this requires that we humble ourselves more. Point C. We need mountaintop experiences to uplift our vision, but to flow the water of life is in the valleys, that in where we gain the Lord the most. So kung manganak na mo ning Roman numeral 6, unsa man nato pagakima ng atong anak, sumala sa Ephesians 6:4, the all-inclusive commandment. Unsa man ang all-inclusive commandment? Diya sa kinabuhi sa pamilya, to walk according to the Spirit. So ang banag asawa, magagawi gyud diha sa Espiritu. The principle of parenting. Dili ra kayo unta ka stricto, dili ra pud kayo kagawas nun. Neither too strict nor too tolerant. Dayon, exercising wisdom in speaking to their children. Kinahanglan do maka natayngon ani nga kaalam. Number 3, nurturing them in the discipline and admonition of the Lord. Number 4, depending absolutely on God's mercy. So lastly, mga igala, mga igsoon, kung ang problema sa kaminyoon dili magikan sa banag asawa, magikan na sa mga anak. Karon, napagitulong nga kagikanan sa problema sa pamilya or sa magtiayon. Kining kwarta. Ben, bisan pag gumaan ka, totally ka ng ilang istorya nga, bahalag saging, basta labing. Fred Alsmar, may lang primero. Pero sa nga-tungato, daghan kayo mo payro nun. Diaper, wipes, gatas, kurinte, tubig, bugas, asin, bitsin, idibol, mantika. Ha? Oh, magpariban pa. Pedicure, manicure. Na! Kinahanglan nga ang magtiayon, kabalo siya mo manage sa financial management. So managing according to God's principle. Unsa man ang pag-manage sa atong financial nga bahin. Point A, God's provision being conditional. Point B, give and it will be given to you. So mo atong mga tithes and offerings. Dayon C, the Christian way of financial management. Unsa man ang paagi? Number 1, sowing with one's money. Matingala mo mga igala, mga igsoon nga, naay moabot ba nga kwarta nato pagka tiyod-tiyod lang nawala na. Gumikan sa Biblia, Proverbs 23:5. When you set your eyes upon it, it is gone. For wealth certainly make itself wings, like an eagle that flies toward her. Nagpasabot ka ang kwarta kung di maayos siyang mamanage, mura siya o naay pa ko, mukalit lang o kawala. So kinahanglan, magtanong ta, sowing with money, with one's money. Number 2, offering to God. Then number 3, the promise of the supply. So may promise of the supply. In Philippians 4:19, naingon siya, gidasig kaniya nga, my God will fill your every need according to His riches in glory in Christ Jesus. So wala ginong tay maghikwaos nato sa kakabus. Kung kabalo lang tani ining mga prinsipyuha. Pwede atong basahon mga igala, mga igsoon ng point A o point B. Katapusan. Faithful in offering and wise in spending. Point B. Avoiding debts as much as possible and paying the debts urgently. So, kanang point A, napanay isa ka close dia or phrase. Diligently in working. Kinahanglan ng mga magtotoo, dili tapulan. Diligently in working, faithful in offering, dayon wise in spending. Kinahanglan kung pilay mo abot ra sa ato ang kamot, kinahanglan dili mo sobra ang gasto. Amen. Dayon point B, unsaon pagpanalangin sa Ginoo nato nga kita mismo, sa gingon dire kung mahimo lang mga magtotoo, avoiding debts as much as possible. Dili gyud ta mangutang as much as possible kay bukton ng utang na. Pero kung nakautang yun, na may mga negosyante nga nakautang, kung unsay saad nimo,
paying the debts urgently kay bisan pa panalanginan pa ka kung mga tao nagtuaw nimo kay daghan kag utang di gyapon maabot ang panalangin. So mga higala mga igsoon, wato na ta sa kining seremonyas. Mao na ni gyud. Right?